So magandang araw, gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to ay random topics lang. So siguro magandang pag-usapan kasi ito talaga ginugol ko yung pag-approach talaga ngayon. Hindi naman ako desperado magka-relasyon, pero challenge ko to sa sarili ko kasi nga 'di ba, pag may gusto ka kailangan paghirapan mo or kuhanin mo. Now, ang magagawa mo na lang talaga is magbigay ng opportunity sa mga babae na trip mo. Hindi mo hindi mo makukonvince sila na magustuhan ka or walang tricks para magustuhan ka. Yung mga pick-up lines, hindi mo kailangan yan. Sinabi na rin ni Lucari yan, hindi effective yung pick-up lines kasi hindi siya genuine. Hindi alignment yung iniisip mo tsaka sa kilos mo tsaka sa salita mo. So in short, scripted siya. Hindi talaga siya authentic. Tsaka halata yan ng babae pagka fake ka. Yung min-memorize mo lang yung script. So, yun. Actually, pag nag-approach ako, pare-pareho lang sinasabi ko Papakilala ako una, tapos tatanungin ko yung pangalan. Tapos kapag sumagot, binigay yung pangalan, dun ko nasasabihin kung ano yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos yayayain ko na. Pero lagi ko sinasabi sexy kasi yun talaga habol ko yung F-body. So, syempre, pagka ganun, target mong babae yung may katawan talaga. Which is yun nga yung ginagawa ko. Minsan nga matangkad pa sa akin. Mga 5'10" na-approach ko Meron nga one time nagpagupit ako. Tapos sabay pag uwi ko, sumakto alas 12 or 11:30. Di ba break yun ng mga college students? So, ang dami ko nakita magaganda. Yung araw na yun talaga, doon ako maraming na-approach. Yun yung record breaking ko, apat na approach ko. Although lahat rejected, pero yun talaga yung record breaking ko. Yung pagka-uwi ko na Tapos same sila lahat, yung mga na-approach ko. Mga 5'9" yung height. Tapos kasing height ko 5'8". 5'8 and a half, mga ganyan. Tapos sabay sexy, may malaking joga. So yun, yung mga in-approach ko na ganun. Pare-pareho lang sinabi ko, sexy, kunin ko yung number. Hindi ko sinabing kunin number kasi yung gagawin ko, bibigay ko yung number sa kanya kung nag-oo siya sa pakay ko, 'di ba? Yung agenda na sinasabi ko. So yun lang magagawa ko. Kahit naman yung money game 'di ba, yung money game para pumaldo ka or magkaroon ka ng ball-in, yung tinatawag nating long-term na pumera, passive income. Kailangan mo paghirapan yan sa una, 'di ba? Syempre, wala ka pang pera, saan ka ba kukuha ng hustle? Yung mga sinasabi nilang hustle, nag-start yan as empleyado. Kahit si Bugoy na Kuy, nag-start as empleyado rin para magkapera. Syempre, kailangan mong puhunan, 'di ba? Hindi ka naman pwedeng hustle nang wala kang Siyempre sa una talaga niyan, mamamasukan ka. Lahat nag-i-start sa mamamasukan. Or kung hindi man, meron na silang kapital sa parents nila, tumulong na lang. Or naging runner sila, humasel talaga sa kalye. Which is medyo mahirap yun kasi nga, barya-barya lang makukuha mo yan. Takatak boys, barker, mga ganyan, barya-barya lang. Wala kang pangpuhunan. Tapos, ang ginawa ng mga ganyan, mga hustle is may side hustle sila habang nangingempleyo. Tapos yung nag-took off na yung side hustle nila, doon na sila nag-focus yung sinasabi nila, 'di ba? Ako naman ganun din ginawa ko, ng empleyo ako matagal. Almost 20 na rin May magto-20. Hindi, 21 ako nag-start So wala pa palang 20 years. Kasi 39 ako. 18 pa lang pala, 18. Pero kasi nung panahon ko, wala ganong opportunity, hindi kagaya ng ganito Tsaka, ito na lang talaga yung nakikita ko na talagang tingin ko papaldo ko. So yun nga, 'di ba? Ganun pa rin talaga Same pa rin lahat, paghihirapan mo, kailangan mo lumabas ng bahay, kumilala ng tao, connection, para may opportunity ka. Ayusin mo yung sarili mo, presentable at malinis para respetuhin ka ng mga tao pag kinakausap ka, 'di ba?
Tapos yung mga sinishare ko sa inyo dati na tahimik ka, seryoso ka sa trabaho, tapos focus ka lang sa ginagawa mo, kuha pera, bounce lang. Tapos pagka may hindi ka nagustuhan, set mo lang yung boundary mo na ayaw mo, re-respetuhin ka na ganun. Tsaka yung confidence din, di ba? Malaking tulong ng confidence kasi nabibend mo yung reality sa salita lang. Ang laking tulong nga ng salita kasi napapansin ko yun sa trabaho. Pagka straight to the point ka, tsaka assertive ka talaga, makukuha mo talaga gusto mo. Kuwari, di ba yung mga katrabaho kong babae mahihiyain, may mga estudyante na bagong salta. So kinakausap ko na yung mga estudyante, walang hiya talaga ako. Kinakausap ko talaga yung mga estudyante, sabi ko, kanino ka ba kahapon? Sabi, wala, si ganito, wala na yon. Sabi ko, sige, sama ka na sa akin. Kasi malaking tulong na rin yun pag may estudyante ka. Kasi utos-utusan mo gagaan yung trabaho mo Yun lang yung pakay ko sa estudyante, kaya gusto kong kumuha parati ng estudyante. Wala magagawa yung mga katrabaho ko kasi mga passive sila Nag-aantay lang sila na bigyan ng coordinator. Ako hindi, kinukuha ko talaga. Kinakausap ko yung estudyante. Minsan nga kinukuntsaba ko Sabi ko, sama ka sa akin Tapos sabay pagka sinabihan, bakit ka sumama? Sabihin mo, pinili mo ako. Mag-stand ka ng ground mo, sabi kong ganun. Inutusan ko talaga yung estudyante na ganun, kinukuntsaba ko. Ganun din dati, nung pumunta ako sa flat. Nag-ano ng flat to flat, di ba? Ganun ginawa ko. Sabi ko sa katrabaho ko dati, kasi na-lay off ako, di ba? Wala akong trabaho dati. Tapos sabay yung natanggap ako, lilipat na ako ng Oakland. Tapos sinabi ko, ihatid mo ako kasi sa Oakland kasi doon sa bago kong flat. Kasi nga wala akong pang Uber. Mahal pag nag-taxi. Kasi hindi kinakagat yung Uber ko Hindi kinakagat yung Uber kasi yung card ko dinidecline. So bala ko naman hatian yung katrabaho ko ng pamasahe hindi naman pamasahe, yung panggas, pero ayaw niya. Sabi niya okay lang daw, wala naman daw siyang gagawin. So pakonsuelo na lang, kumain na lang kami, nilibre ko na lang siya, $45. Hindi na masama, di ba? Kaysa mag-taxi ako, papalo ng 100 plus. Hindi pa kainin na lang. Ganon, basta kailangan mo talaga maging makapal mukha mo. Tapos yung will mo talaga, driving force mo talaga, pupwersahin mo lahat. Kailangan mo talaga na kunin talaga yung gusto mo. Ganon din sa mga babae. Kung passive ka, yung mag-aantay ka na i-approach ka ng babae, di ba? Mangyayari, nasa program ka ng babae. Kasi yun yung last na experiences ko yung dalawang babae na in-approach ako. Nakuha mo nga yung bembang, pero dinidisrespect ka. Kasi nga, may pakay siya sa'yo, agenda siya sa'yo Hindi kagaya pag ikaw nag-approach, terms mo yung mangyayari, diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung direct game na yan Didirektahin mo yung babae na ida-direct mo yung babae na kung anong pakay mo, which is bebembang nga, di ba? Kasi yun yung talagang pinaka-closest sa pagiging ikaw yung physical attraction Yung sinasabi nila sexual attraction daw na sinasabi nila, di ba? Sexually attracted yung babae sa'yo is talagang down na down siya kasi yung pinaka-close sa pagiging ikaw So yun nga, ngayon yun yung ginagawa ko ngayon, nag-approach, nag-ahanap, wala naman ako magustuhan. Ngayon, itong katabi ko mukhang maganda. Kaso gumagawa ng video, hindi ko Tsaka may kausap siya Mga kakilala niya rin to mga to. Kaya hindi ko nagagambalain. Pero ngayon dito sa mall, wala akong makita talaga na trip ko. Kasi pag nag-approach ako, yung inaano ko yung vibe na tingin ko hindi ako kakabahan. Tsaka parang ma-dominate mo or mauuto mo.
Parang, actually parang tama nga yung sinabi nila, no? Dalawa lang tao sa mundo, yung manloloko tsaka nagpapaloko. So parang pag nag-approach ko, ganun din yun. Titingnan ko yung vibe eh. Parang, tingin ko ba, maloloko ko to or hindi to gagawa ng ng iskandalo, 'di ba? Ganyan yung sinasabi ko, hindi ba gagawa to ng iskandalo kasi nadala na nga ako, 'di ba, yung mga dinadirect ko. Nagbibigay nga ng choosing signals, hindi ka naman pala gusto. Tapos irereklamo ka pa. So para naman, yung Pinay lang naman yung nagganon. Tapos yung iba naman hindi naman ganon. Kasi respetado ka naman nila kasi pagka nagno, di alis ka na, hindi mo na kukulitin, di ba? So, yung pag-approach na ginagawa ko, hindi ko naman siya yung parang desperado na talagang lalabas ka lang for the sake na makakapag-approach. Kagaya ngayon, nakaupo lang ako dito sa bench. Hindi ako nag-approach talaga ng parang hahabulin mo, parang tangay. Merong mga ganun di ba? Yung parang, yung makakasalubong mo lang talaga siya. Hindi yung make out of the way ka para lang sa babae, parang ganun. Kasi parang pinipedestalize mo na ganun, tumatakbo ka pa, tas pawis na pawis ka para lang mahabol mo yung babae, di ba? Ako hindi, kung dumaan sa harap ko, kung hari ganyan, sabihin ko ng excuse me, mga ganyan, tapos sabay papakilala na ako. Minsan nga, kinakausap ko pa, malayo pa lang. Tapos sabay yun, sasabihin ko na yung intention ko kung ano. Minsan nga, pag pasalubong, ang technique ganito hindi ko pa naranasan mag-approach ng nakatalikod. Usually, nakaharap siya. Tapos pag nakaharap, hihinto ako. Malayo pa lang siya, siguro mga 1 metro. Hihinto na ako, tapos sasabihin mo na excuse me. Tapos papakilala ka ganun. Pero kung nakatalikod naman, pwede rin naman yun. Magsasabi ko lang na excuse me, ganun. Basta yun lang yung gagawin mo. Sasabi ka ng excuse me, ganyan. Tapos papakilala ka. Sasabihin mo na yung kung ano nagustuhan mo sa kanya. Kailangan i-flirt mo na agad. Sabihin mo, ang ganda naman ang lips mo. Ako lagi kong sinasabi, sexy. Sexy lagi sinasabi ko eh. Kasi para yung sexy na word na yun, minsan yung isa napasabi ng ganun. Yung sabi ko, sexy, gano'n siya. Parang alam na niya na, siguro na-meet na niya yung mga kagaya ko na gumagawa ng ganun. Sino ba yun? Si Apple ata yun. Yung Apple na puti siya eh. Narinig niya yung sexy. Parang tsaka marami ka talagang rejection dyan. Kaya kailangan talaga damihan mo. Kasi hindi talaga sure yan eh. Kaya kailangan damihan mo yung mga i-approach mo. Hindi kasi sure yan eh. Kasi yung mga circumstances, di ba? Kung ano yung babae, may biit. Or may kinikita, ganyan. Or meron na siyang ka-F body. Di wala na. Or ito talaga pinaka realistic, hindi ka na lang talaga niya gusto physically, di ba? Wala rin talaga. Kaya kailangan mo talaga damihan, mag numbers game ka. Sinabi ko na sa inyo yung mga avenue, di ba, online. Ayun din pala yung Badu ko, kasi nga nagdadirect ako sa Badu. Marami rin ako na ma-match dun. Tapos sinachat ko sila, bembang yung mga ganyan direct. Kaso, siguro ni-report ako. Ayun, naban na ako dun sa Badu na yun. Sayang yung application na yun. Marami akong na-match dun. Naban ako dun sa Badu na yun. Siguro pag nasa Pinas ako, na lang ako ng Tinder or anong tawag dito? Yung Bumble na ganyan. So siguro another pag-usapan natin, paano kung na-single ka, 'di ba?
Kuwari, wala ka ng 30 plus ka na or 40, wala kang nakasama or wala kang naging karelasyon, anong gagawin mo? Ma-enjoy mo pa rin naman basta may pera ka. Hindi mo ma-enjoy kung wala kang pera. Pero pag may pera ka, ma-enjoy mo. Kasi pwede ka naman magsine na lang, pamulmol na lang, or umupa ka ng walker. Or kahit mag-approach ka pa rin, di ba? Mag-approach ka pa rin ng mga babae na gusto mo sa mall. Ganun lang gagawin mo. Kaya nga kagandahan sa lalaki kasi parang walang limitasyon pag lalaki ka. Kasi magkakaroon ka talaga at magkakaroon basta nagtatry ka. Kuwari nag-approach ka dyan. Tapos sabay gumagawa ka ng paraan. Magkakaroon ka pa rin talaga at magkakaroon ka. Kaya maganda talaga mag-numbers game ka. Damihan mo yung mga babae. Ito, parang first time nakita tong babae nasa gilid ko. Kasi yung lalaki umano siya eh. Tumabi siya sa gilid tapos tiningnan niya lang. Ang first time nila magkikita. Pero hindi natin alam kung ano mangyayari sa dalawang to. May tumabi na naman sa akin, babae, puti. Pero maliit siya. Pwede na rin to. Siguro nagkita lang to sa application. First time magkita. Kasi parang nagme-message pa eh. Tapos after 5 minutes, doon na lang nakilala. So, ayun. Ano lang ako dito sa mall. Upo lang, palipas oras. Ilang minuto na? 17 minutes. Siguro yan lang siguro. Sa ngayon, wala na akong maisip na topic eh. Hindi yung pag-approach na lang. Baka itong katabi ko, i-try ko. After neto, sige, peace.